Matagal na po, unang taon nyo pa lang, binansagan na kayo ng most traveled, di ba? Nasa tanong nga kayo sa Jeopardy. Mahal na Pangulo, makinig naman po kayo sa mamamayan. Agriculture pa kayo nung tumaas ng tumaas yung presyo ng bigas. Bagong upo lang po yung DA dahil hindi nyo na siguro kaya. Nagsasubsidize tayo sa NFA. Yung pala kasabwat din yung NFA, nagbebenta rin sila ng murang bigas sa mga traders. Swerteng-swerte. Binenta ng 25, ibebenta ng traders ng 70. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sinagot po ni PBBM, nakita niya siguro yung sinabi ni Pangulong Duterte, si Marcos pasyal-pasyal lang. Okay. Sagot po ni PBBM, pinakita po yung schedule niya sa Germany at Czechoslovakia, Czech Republic. Asan dito yung panahon para mamasyal? Niliteral eh. Siguro. Siguro ang gusto kong ipakita na hindi naman ako namamasyal. Talagang hectic ang aking schedule. Hindi po yun yung point eh. No? Matagal na po, unang taon nyo pa lang, binansagan na kayo ng most traveled, di ba? Nasa tanong nga kayo sa Jeopardy. Mahal na Pangulo, makinig naman po kayo sa mamamayan. Okay lang po sana kung yung pagbabiyahin nyo, di ba? Okay lang po sana kung yung biyahe nyo may tunay na resulta. Mismong yung Bangko Sentral ang nagsasabi, tamang may pinapumapasok. Hindi naman natin sasabing zero ang pumasok eh. Hindi po zero, negative. Mas malala pa po sa zero. Bakit? Yung narito na lumalabas. Yung narito ng pera, inilalabas ng mga foreign investment. Yung investment nila dito, nilalabas na nila. Imbita ka ng imbita para magpasok, may pumapasok, pero mas marami lumalabas. Ano po resulta? Negative. Bakit? Putya, daga lang po sa airport. Mahal na Pangulo. Daga lang po sa airport. Ipis lang. Ano yung isa? Pinagmulan? Surot pala. Surot lang. Hindi na malutas ng mga tao mo. Di ba pwedeng hagupit-hagupit? Yun ang kulang sa mga tauhan po ninyo. Bakit nakakalusot yan? DNR pa kayo ay Department of Agriculture pa kayo nung tumaas yung presyo ng bigas. Bagong upo lang po yung DA dahil hindi nyo na siguro kaya. Nalusutan na naman ng NFA pa. Binenta yung NFA, 25 pesos. Alam nyo kung ano nakakatawa? Ang presyo po ng bentahan ng bigas ay 70 pesos. Binenta natin sa private. Sabi nga, ngayon ko lang nabasa rin yung sa NFA kasi yung bagong talaga na OIC ng NFA, sinuspindi na naman ng ombudsman. Kasama pala dapat kasama dapat sa sususpindihin. Mahal na Pangulo. 25 nyo lang binili binenta. Bakit hindi nyo nalang binenta sa mga tao? Kahit 30 o 25. Katulad ng binenta nyo sa... Yun sana yung makita namin. Ang point ni Pangulong Duterte, ang daming problema ng bansa.
Hindi po yung literal na pamamasyal. Alam po natin na yan ay ang ginagawa ninyo, no? Ang ginagawa po ninyo, mahal na Pangulo, ay opisyal na lakad. Pero ang point po ni Pangulong Duterte, kung sobrang laki na ng problema ng Pilipinas, bakit ka labas pa ng labas? Umupo ka rito at lutasin mo yung mga problema na yan. Hindi po bababa ang presyo ng bigas. Kung pupunta ka sa Germany at sasabihin mo, kahit po, ngayon pinagmamalaki, $4 billion ang uwi. Wala na po naniniwala sa $4 billion na yan. Alam na namin yan ay pledges lang. Kahit pa pera yan, mas marami pa rin yung lumalabas. Hindi po yung pumunta kayo ron para mamasyal, hindi po. Yung mismong paglabas ninyo, habang eto na ang problema, oh. Akala nyo ba walang epekto yung rally? 7 araw na sustain, ganun kalaki? Palaki ng palaki. Habang tinatayuan yung ating mga chocolate hills, simple lang naman ang sagot niyan. Pag may nakita silang problema sa chocolate hills, isisi kay Duterte. Katulad po nitong mga to. Kay Duterte pa yan. Naitago. Naitago. Antindi. Akala niyo po ba yung mga nakarinig ng rally na yan? Natahimik na yung kalooban yan? Dumadagdag yung lugar na napupuntahan na nagrarally. Dumadagdag po yung mga nagagalit sa inyo. Tapos tuloy-tuloy. Ang daming problema. Tignan po ninyo. Lahat ng nasa gobyerno ngayon, palabas po yung utak. Hindi po pagtugon sa problema. Matataas na tao ng bayan natin. Daming problema. Biruin nyo yun, no? Mababalitaan namin. 70 ang bigas. 70 na po ang bigas di ba? Tapos mababalitaan namin, binenta na ng NFA sa mga traders, sa mga nagtitinda ng 70, binenta nila ng 25 pesos. Yung 25 pesos na yun, lugi tayo dun. Kasi subsidize yun. Ano po ibig sabihin ng subsidize? Hindi po natin binili ng 20 pesos, 25 pesos yun. Mas mahal nating binili yun. Tapos ibebenta sa atin nung mga pinagbilhan nyo sa NFA, bakit hindi nyo ibenta sa tao kaya? Minsan simple lang, no? Hindi mo kinakailangan mag-abroad, mahal na Pangulo. Hindi natin malutas-lutas. Bakit mahal yung bili ng bigas samantalang nagsasubsidize tayo sa NFA? Yung pala kasabwat din yung NFA, nagbebenta rin sila ng murang bigas sa mga traders. Swerteng-swerte. Binenta ng 25, ibebenta ng traders ng 70. Hindi na po nila kinakailangang, di ba inaano pa yan? Kinikis-kis pa kung sa palay binili yan Ang dami pong problema natin. Wala pa po tayo, ito wala pa po tayong natural calamity. Isang natural calamity lang po yan, mag-iiyakan na tayo lahat Ayuda ng ayuda, 500 billion. Tanungin mo bawat tao, may natanggap na ba kayong ayuda? Di nga namin alam kung saan yung ayuda na yan. Pero saan po sila busy lahat? Investigasyon. Kanino? Kay Pastor Kibuloy. Mapa Kamara, Mapa Senado. Okay lang po sa akin yan Wala po akong problema. Pero yan na lang po ang tinutukan nyo. Wala na pong tumututok. Paano mapapababa ang presyo ng bigas? Wala na. Wala na pong tumutok. Buti nga yung ombudsman, nagkusa na yung ombudsman. Sila na yung nagsuspindi.
Parang hindi natin tinalakay, hindi nyo tinalakay yan. Hindi kayo interesado? Senado at Kamara, hindi po ba kayo interesado sa pagbebenta nila ng 25 pesos na bigas? Hindi sa tao? Sa tao nyo ibenta yan. Punta kayo ron sa Tondo, punta kayo sa Pampalay, punta kayo sa mahihirap na lugar, sa Payatas. Magtinda kayo dun.